Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon itong napipintong confirmation of charges ng ICC sa The Hague kontra sa dating presidenteng si Digong. Well, merong sinabi si Digong na kung pwede hindi siya attend sa confirmation hearing. Well, okay ba yun? Paano kaya mangyari, no? Na confirmation of charges tapos wala siya doon, nandun lang naman siya sa facility ng ICC. Kaya paano yan? Sa palagay ko ay hindi pumayag ang ICC. Sa palagay ko ay kailangan nandun siya live, nakatelevise para ipresenta ng prosecution ang mga ebidensya. At same time, ang depensa ni Digong ay pwede rin maglatag ng kanilang mga counter evidence na magpapatunay kung ano mga gusto nilang mapatunayan. Pero ito na talaga yung pinakahihintay ng lahat kasi na-postpone na ito noon, the confirmation hearing. Ito yung paglalatag ng mga ebidensya sa kaso for Digong na tinatawag na crime against humanity. Well, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating mga kaibigan sa The Billionario Channel with Corina Sanchez and Corny Conte ating pakinggan. Balikan po natin si ICC Assistant to Counsel, Christina Conte. Magandang gabi muli, Attorney Conte. Magandang gabi, pasensya na. Opo, pasensya na po din kayo sa amin. Okay, pinag-uusapan po natin kanina, ano ba talaga ang nagaganap sa hearing, ito pong confirmation of charges? Nabanggit po ninyo kanina na babanggitin po lahat ng mga adjacent crimes to the main umbrella crime, which is crimes against humanity. Iisa-isahin po ito. May sagot din po ba ang depensa? Yes, so kanya-kanyang argumento yan. So yung prosecution nga, ang argument niya, it should be crimes against humanity in the acts of murder, at ito ang saklaw. Yung biktima, which is a separate legal team, I would say one of the arguments would be, dapat dagdagan pa nung iba pang mga krimen kasi marami pang ibang ginawa. At sa panghuli, yung depensa ay kukontra sila at sasabihin either hindi naganap ang mga krimen, hindi totoo yung pinaparatang ng prosecution, at walang basihan, walang ebidensya para magtuloy pa tayo sa trial. Naku, mga kababayan, makapal na yung ebidensya na nandun Isa pa, mayroong mga magtestimonya doon live, yung sina Las Cañas, Matubato at Garma ay naroon na daw sa ICC. Kaya itong tinatawag na umbrella na nabanggit dito, umbrella na mga kaso, ibig sabihin niya na parang mga sanga-sanga na lang pangdagdag sa main na kaso, sa unang kaso ni Digong. Meron pa palang idinagdag Ang dami-dami, kaya abutin siguro ito ng 1 taon na paglilitis ito. Mga kababayan, sa palagay ko, abutin ng 1 taon dahil umpisahan doon sa pinakamaliit na kaso hanggang sa pinakamalaki. At kapag natanggal yung maliliit lamang na kaso, it's a puwera. So meron na lang matitirang ilang kaso na mas mabigat at mas malaki. Yun ang tingin ko dyan na ipresenta muna ng prosecution, yan yung mga judges dyan sa ICC, ang lahat ng kanilang ebidensya na ang kapal-kapal. Grabe ganito kakapal yata. Sobrang kapal. Kaya hindi yan matatapos, umatikabo, umuusok na naman ngayon ang mga vlogs, ang mga balita tungkol sa confirmation of charges. 23 ngayong February, so 20 na ngayon, ibig sabihin ay 2 tulog na lang, di ba? 2 gabi na lang ay 23 na, mga kababayan. Kaya atin na panuorin kung gaano kagaling nga itong attorney ni Digong na si Nicholas Kaufman. Kapag makalabas pa dyan si Digong mapawalang sala, ibig sabihin napakagaling talaga ng attorney na yan, Nicholas Kaufman. Okay, balik tayo kay Attorney Christina Conte sa kanyang mga paliwanag. Eto. Trial, doon pag-uusapan kung guilty or not guilty ba yung isinasakdal. So dito, Corina, sa confirmation of charges hearing,
Hindi ko rin masasabing yung tinatawag nating arraignment ito, yung simpleng babasahan ng sakdal. Kasi pag-uusapan pa kung ano ang saklaw ng sakdal. Kumbaga, for discussion pa. Kung count 1, count 2, count 3. Kasi Corina, yung count 1, DDS killings. Count 2, panahon na ng presidente, high value targets. O ito yung mga nagpunta sa narco list ng presidente. Count 3, yung barangay clearance operations o yung mga natotokang sa barangay. Iisa-isahin nila yon ng depensa na hindi naganap yan or hindi totoo na si Duterte ang responsable. So is there anything to deliberate on? Posible po bang pagkatapos ng ganitong balikan, maaaring mabawasan ang mga charges laban kay dating Pangulo? Tama, posibleng Pwede. lumiit yung saklaw as compared to as proposed by the prosecution. O makumbinsi ang mga huwes kung walang sapat na batayan yung pinopropose na charges. Ang desisyon ng mga huwes ay hindi natin maririnig sa dulo ng kaso, sa dulo ng pagdinig rather, sa dulo ng 4 na araw ng pagdinig, ang iba ang maririnig natin na last portion. Ang desisyon ng mga judges ay malalaman natin siguro mga 2 months after pa. Naku, ang tagal pa. Pero meron palang 3 araw na binigay ang ICC para sa pagpresenta ng mga ebidensya ng prosecution at 4 din na araw para ipresenta rin ng depensa ang kanilang argumento. Kaya hindi pala abutin ng 1 taon, mga kababayan. Hindi katulad sa atin, no? Kapag merong pinag-usapan dyan sa Senado, merong pinagdebatihan ay umaabot ng 1 buwan. Sa kanila, 4 na araw lang. Meron talaga silang limit kung paano ipresenta itong mga ebidensya. Well, pinakahintay ito, trial of the century. Buong bansa manonood nito at sana ay mamonetize na itong channel ko sa panahon na yun para naman meron tayong panggasolina, mga kababayan, mga kabulimboy. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay pakipindot lang yung red button. Ang isang pindot mo ay malaking tulong sa ating channel para ito mamonetize at makabangon muli. Okay, so ano pang hinihintay natin? Tapusin na natin ang video courtesy ng The Billionaire Channel with Corina Sanchez and Atty. Conte. Isisingit ko na lang din na naglagay ng panahon, 1 hour para i-discuss ang detention conditions ni Duterte sa pinakahuling araw, February 27, sa The Hague, mga 3 to 4 p.m. yan. Okay, so wala tayong aasahan na desisyon kung nabawasan ba o may merits yung depensa. It will happen 2 months later. So pagkatapos po ng ilang araw na ito, uwian na po yan at hihintayin na lamang po kung ano ang susunod mula sa The Hague. Ganun na nga. Kaya sa ngayon, walang ibang schedule ang kaso ni Duterte habang hindi pa aprobado yung charges. Only after the charges have been confirmed, saka lang magsiset ng settings na or schedules for trial. Okay. So kung ano man po ang hakbang ng defense team o yung kanilang mga magiging basihan, meron po bang tinatawag na pagpapalabas nito sa prosekusyon? May nalalaman po ba kayong alas nila na kanilang magiging primary basis for their defense? Wala. Yung victims team ay strictly separate sa prosecution team and definitely sa defense team. In a way, medyo gulatan yan pagdating ng February 23, lalo na sa bahagi ng mga biktima na ngayon pa lang nagkaroon ng common legal representatives for victims. Yung prosecution at defense, posibleng meron na yung disclosures na ang tawag nila ay inter partes sa pagitan nilang dalawa lamang. Okay, so mayroon na daw pag-uusap yan eh. Sabi ni Cristina Conte, itong attorney. Ang defense ni Digong at saka yung prosecution. Ngayon meron akong napansin dyan, ang mga huwes ay ICC pa rin. Ang mga itong kanilang mga nakaupo diyan na mga attorney
ay ICC pa rin at ang judge ang magbigay ng verdict ay ICC pa rin. Kaya dihadong-dihado si Digong dyan, mga kababayan. Okay, so hindi na natin gaanong banatan yan si Digong kasi malapit ng confirmation charges eh. Pabayaan na lang natin nagugulong ang justisya kung saan man papanig ang justisya. Okay, kung si Digong ay sa tingin ng ICC ay guilty, of course, ibaba yung verdict. Pero kung sa tingin nila ay hindi, which is hindi mangyari, di ba? Kasi ang kapal-kapal ng ebidensya. Kaya magdasal-dasal na lamang si Digong kung ako mag-umpisa ng magdasal at baka makatulong si Jinping, no? Doon din siya magdasal kay si Jinping. Baka makakatulong. Malaking tulong yun sa kanila. Yung si Jinping, lalo na sa 2028 election, ay magpaulan, magpabaha si Jinping ng pera para sa kanyang mga Manchurian candidate. Alam niyo na kung sino ang mga kandidato ng China diyan sa Senado. Lahat ng pumapanig diyan sa China, sa Senado, mga Manchurian candidate, mayroong allowance yan galing China. At yan ay milyon-milyon dolyares. Narinig ko lang yan, hindi ako ang nagsabi niyan. Akin lang nirelay ulit. Okay, so anong masasabi niyo dito? Confirmation of charges, mga kababayan kay Digong. Ano kaya ang kahinatnan nito? Ano ang kalabasan nito? Yan ay umuusok na balita. Sa PITSAT, 23 ng February ay buksan na natin 24 hours ang ating mga radyo, television at mga cellphones para sa mga umaatikabong mga balita sa confirmation charges. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa ating channel. Hanggang sa muli, love and peace, not war.